Hello! Halika't pakinggan natin ang isang kwento mula sa disyerto. Isang paglalakbay ito na magtuturo sa atin kung gaano kahalaga ang kaayusan, ang pasasalamat, at kung gaano talaga kapanganib ang inggit. Sige nga, isipin niyo muna to. Isang lugar na lahat ng bagay, lahat ng tao, may kanya-kanyang pwesto. Walang gulo, di ba? Walang kalituhan. Ano kayang feeling tumira sa ganung lugar? Well, alam niyo ba, yung perpektong lugar na yan, parang nagkaroon ng ganyang version sa totoong buhay. So, tara, silipin natin yung unang part ng kwento, ang talagang nakakamanghang kaayusan sa kampo ng mga Israelita. Okay, so, isipin nyo yung buong siyudad nila para siyang bullseye. Sa pinaka-pinakagitna, nandun yung tabernakulo. Ito yung simbolo ng presensya ng Diyos. Tapos, sa paligid niyan, andun yung mga pari at levita, sila yung mga tagapag-alaga. At sa pinakalabas na bilog, doon nakapwesto ang 12 tribo. So yung mismong ayos pa lang ng kampo, sinasabi na nito na ang Diyos ang sentro ng lahat sa buhay nila. At hindi lang yan ha. Hindi lang sila organisado, kailangan din sobrang linis ng kampo. Alam niyo yun, parang kapag may darating kang super importanteng bisita sa bahay, di ba? Tinitiyak mong malinis ang lahat. Para sa kanila, yung bisita nila ay ang Diyos mismo. Kaya dapat laging malinis at banal ang buong paligid. Para mapanatili yung kaayusan, napakalinaw din ng sistema ng pamumuno nila. Isipin nyo na parang pyramid. Sa pinakatuktok, syempre, ang Diyos. Tapos si Moises. Tapos yung mga katulong niya hanggang sa mga leader ng bawat pamilya. Tinitiyak ng ganitong sistema na lahat may gabay at lahat alam yung gagawin nila sa napakalaking siyudad na to na palipat-lipat ng lugar. Ngunit, alam nyo, kahit gaano kaperpekto ang kaayusan sa labas, may isang magulong problema na nagsimulang lumaki sa loob mismo ng mga tao. Lalo na nung sinimulan na nila yung mahirap na paglalakbay sa desierto. Isipin nyo to, isang taon silang naghanda, tapos handang-handa na sila umamis. At yung lupang pinapangarap nila, sobrang lapit na lang pala. Mga 11 araw na lang sanang lakaran. Ang lapit na, pero hindi pala naging madali ang daan. Sabi nga dito, dumaan sila sa isang lugar na tuyong-tuyo, mabato at talagang delikado. At dito na talaga nasubok ang pasensya nila. So, ito ang tanong. Sa tingin nyo ba, 3 araw pa lang sa gitna ng disyerto, sa ilalim ng tirik na araw, nanatili pa rin ba silang masaya at mapagpasalamat? Ano sa tingin nyo? Mukhang hindi, kasi nagsimula na silang magreklamo. Hinahanap-hanap nila yung mga pagkain nila dati sa Ehipto, isda raw, mga gulay, mga pampalasa. Samantalang ang nasa harap nila araw-araw ay yung mana, yung milagrong pagkain mula sa langit. Pero para sa kanila parang hindi na to sapat. Pero may magandang dahilan kung bakit yun lang ang pagkain nila. Gusto ng Diyos na maging mas malusog sila sa katawan at isipan. At para turuan silang maging kontento at hindi lang basta sunod sa gusto ng kanilang tiyan. Pero yung pagrereklamo nila, hindi na to simpleng reklamo lang. Naging sign na ito ng kawalan ng tiwala sa Diyos na nagligtas sa kanila. Kaya naman, itinuring na itong paghihimagsik. At dahil dyan, may mabigat na parusang dumating. Ang mga pinakamaingay sa kanila, tinupok ng apoy. Isang malinaw na mensahe na seryosong bagay ang kawalan ng pasasalamat. Akala mo matapos yung nakakatakot na pangyayaring yun, titigil na sila, di ba? Pero hindi. Mas lumala pa yung reklamo nila. At ngayon, isang bagay na lang ang hinahanap-hanap nila. Karne. Sa sobrang tindi ng reklamo ng mga tao, si Moises mismo napasigaw na sa Diyos. Dama na dama niya yung bigat ng pagiging leader ng isang bayang laging hindi masaya. At sumagot ang Diyos. Ang sabi niya, sige, bibigyan ko sila ng karne. Hindi lang para sa isang araw, kundi para sa isang buong buwan, hanggang sa lumabas na sa ilong nila sa sobrang dami at kasuklaman na nila. Alam mo yun, parang may babala sa likod ng pangakong yon. At dumating nga ang mga pugo. Sobrang dami na yung pinakakonti na raw na nakuha ng isang tao ay 10 homer. Gaano karami yun? Grabe, katumbas siya ng mahigit 10 malalaking bathtub na punong-puno ng pugo. Ganun kadami. Pero heto na nga, kasabay ng walang tigil nilang pagkain, dumating yung parusa. Isang malubhang sakit ang kumalat at marami sa kanila ang namatay habang kumakain pa. Natupad ma yung hiling nila, pero may kasama palang trahedya.
Ito yung classic na aral na mag-ingat ka sa hinihilingin mo. Tila nakakahawa talaga yung pagrereklamo. Kasi matapos magreklamo yung mga tao tungkol sa pagkain, yung problema umabot na mismo sa pamilya ni Moises. Pero this time, hindi na pagkain ang issue, kundi isang bagay na mas malalim, selos. Ito mismo ang sinabi ng sariling mga kapatid ni Moises na sina Miriam at Aaron. Sinimulan nilang questionin ang pamumuno niya. Parang sinasabi nila, bakit si Moises lang palaging bida? Hindi ba't kinakausap din naman tayo ng Diyos? Dito na nagsimula ang inggit. Marami-raming dahilan yung selos nila. Naramdaman siguro nila na parang nababaliwala na sila lalo na nung pumili si Moises ng 70 leader nang hindi sila tinatanong. Tapos may issue pa si Miriam sa asawa ni Moises, nagpatong-patong na. Pero si Moises, iba siya. Sinasabi na siya ang pinakamaamo o meekest na tao. Hindi ito ibig sabihin na mahina siya. Ang ibig sabihin nito, handa siyang makinig, matuto at sumunod sa Diyos. Ito yung kabaliktaran mismo ng pagmamataas na pinapakita ng mga kapatid niya. At narinig ng Diyos yung mga bulungan nila. At nagalit siya. Hindi lang dahil sa selos, kundi dahil ang reklamo nila ay hindi na lang laban kay Moises. Laban na ito sa pinili mismo ng Diyos na maging leader. Ang parusa, mabilis at kitang-kita ng lahat. Si Miriam biglang nagkaroon ng kitong. Isang malinaw at nakakatakot na babala para sa lahat na seryosong bagay ang pag-atake sa otoridad na itinalaga ng Diyos. So, itong buong kwento nag-iwan sa atin ng isang mahalagang tanong. Sinasabi na, ang inggit daw isa sa mga pinakadelikadong emosyon. Base sa narinig natin, mula sa simpleng reklamo sa pagkain hanggang sa selos sa pagitan ng magkakapatid, sa tingin nyo, bakit kaya ganun na lang kalaki ang pinsalang kayang gawin ng inggit?